Ayan, isang magandang gabi sa inyo lahat mga kababayan. Kasama po natin si Yusek Cardima ng Duterte Youth Party List. Ang napakagandang lalaki. Ayan sir, sa amin po mga vloggers, kasama ko si Bisdak Pilipinas, VMR Channel ako, at si KPL or Pambasang Loyal, at ang pinakabigating vlogger namin, si Badong Aratilis. Sir, hingi lang po kami ng reaksyon ninyo tungkol dito po sa nagaganap sa Quadcom ngayon. Siguro ang masabi ko sa inyo patungkol dyan, kung saan nagsimula yan, Yusek ako nung 6 na taon, mula kay Pangulong Duterte hanggang kay Pangulong Marcos. Kaya lang sa simula ng taong ito, napapansin ko na parang pinag-iinitan nila si Pangulong Rodrigo Duterte at si Vice President Sara Duterte. At nung nagpatawag nung unang Bagong Pilipinas Fair noong January, nakasabay nito yung rally sa Davao. Ako po, kahit head of agency, ang pinili kong samahan ay yung sa Davao. After nun sa Cebu, yun rin ang pinuntahan ko. Sa almost 30 na Bagong Pilipinas Servicio Fair, talagang dito ako sumasama sa atin. Kina Pangulong Rodrigo Duterte, kay Vice President Sara Duterte. Kasi ako naniniwala sa kanilang ginawa sa ating bansa. Naramdaman ng mga Pilipino yung tunay na pagbabago. Talaga na ang mga kriminal, drogista, kahit yung NPA na terorista, nadurog ng todo. At kung sino nag-benefit, tayong lahat mga Pilipino. Kaya lang ngayong panahon na ito, nagbalikan yung mga drogista. Kanina nga nabasa ko, may ginahasa nung mismong 13 years old na babae, ginahasa nung Noche Buena mismo. Tapos last week, 15 years old na babae, ginahasa ng 13 lalaki. Tapos sa social media, nakikita nyo may mga nawawalang bata, di ba? Wala naman nagsasalita, di ba? Tapos sasabihin sa atin na the Philippines is safer than ever before, ganun, ngayon daw. Alam nyo, yung peace of mind na naramdaman ng mga Pilipino ng panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, yun ang hinahanap nating lahat. Na meron tayong isang ama, isang head of state, isang tatay digong, na hindi natutulog hanggat alam niyang may mga kriminal, drogista at NPA na terorista. Sa panahon lamang niya, nadurog ang NPA. Dati may batalyon pa, may balangay pa. Sa dulo ng kanyang term, ubos ang NPA. Mula 89 na front, naging 13 na lang na superhina, ngayon 7 na lang. Lahat yun, contribution ng Pangulong Rodrigo Duterte, ng ating mga tropa ng gobyerno, NTF-ELCAC at ng SMNI. Kasi ang SMNI, kasama natin ngayong gabi, sila lang kayo sa isang channel na nagsisiwalat sa mga makakaliwa sa Kongreso. Tayo, ang trabaho natin sa NYC ng 6 na taon, labanan ang recruitment ng mga NPA sa ating mga kabataan. Kasi habang nilalabanan ng gobyerno, yung mga NPA mismo sa field, nagre-recruit sila ng mga bata pang-replenish ng rank. So ang trabaho natin sa NYC for 6 years, labanan yung recruitment na yon. And alam nyo, fixed term ako until next year. Ang nangyari doon, sa totoo lang, sinamahan ko si Vice President Sara Duterte sa kanyang budget hearing noong August 27 sa Kongreso. Ako lang yung kasama niyang appointee doon ng gobyerno kasi lahat talagang pinagtutulungan siya. After 2 days, tinanggal ako ng Malacanang. Sumulat ako sa Malacanang to clarify kasi fixed term naman ako. Kaya lang wala silang sagot, di ba? Alam niyo yung batas ng NYC, authored by then Congressman Bongbong Marcos. Ito lang ang kaisa-isang batas na kahit tingnan mo lahat ng profile ni Congressman Bongbong, Senator Bongbong, President Bongbong, ito yung tinatawag niyang landmark law niya. So siya yung naglagay ng fixed term provision sa kanyang batas. Ang kauna-unahang lumabag ng batas na yon sa 30 years, hindi ibang presidente ng Pilipinas. Kung sino pa yung author, siya pa yung lumabag ng sarili niyang batas. Alam niyo, kung tutuusin, ang Pangulong Bongbong Marcos, ang Speaker Martin Romualdez, ang Special Assistant to the President Anton Lagdameo, lahat yan ninong ko sa kasal. Talagang nandun sila sa Davao nung kinasal kami. Sila ang mga nag-speech sa aming kasal ng aking asawa, Congresswoman Cardema. Ang nagkasal sa amin si Mayor Sara Duterte. Pero kahit na ganon, kahit na siguro isang lambing ko lang sa Pangulo, sa Speaker, sa ating Special Assistant to the President na Ninong, tulungan nyo naman kami, bigyan kami ng pondo and everything. Hindi ko ginawa yon. Noon napansin ko na parang inaatake na yung mga Duterte, kahit
nagbalimbingan na ang buong Kongreso ng Pilipinas. Kung nakita ninyo nung November, ilan ang kinatawan ninyo sa Kongreso? 300 plus. Ilan doon ang bumanat kay Pangulong Duterte? Halos 50 nung buong araw na yon. Isa lang ang nagtanggol sa kanya nung hearing na yon. Congresswoman Cardema lamang ng Duterte Youth Party List. Kahit naninong namin ang speaker, ang presidente, at ang mga nasa administrasyon ngayon, hindi namin kaya na ganunin na lang si Pangulong Rodrigo Duterte, isang matandang Pilipino na inalay ang kanyang 6 na taon, mula 70 plus siya, ngayon mag-80 plus na, inalay niya para iparamdam sa atin yung tunay na pagbabago na matagal na nating inaasam-asam. Ngayon lang natin naramdaman kay Rodrigo Duterte, sa isang Rodrigo Duterte. At lahat yon hinahanap natin ngayon. Yung peace of mind sa mga kriminal, sa mga durugista na naglilitawan na naman ngayon. Korupsyon na napakalala, di ba? Lahat na lang ng pondo ng iba't ibang ahensya nililipat-lipat kahit hindi naman dapat ilipat. Nagtataka na lang ang lahat. So kahit na pwede naman tayo mag-go with the flow sa napakaraming kongresista na kasamahan natin na nandun na lahat. Lahat na nakaganon dati, ngayon iba't ibang wala nang dumidikit kay Rodrigo Duterte. Hindi natin kaya iwan si Rodrigo Duterte. At alam natin, kayo, ating mga kasamang vloggers, ang SMNI at ang majority ng sambayan ng Pilipino, alam nila sa ating puso, sa inyong puso, kung gaano ang pagmamahal ng Pangulong Duterte sa sambayan ng Pilipino. Siya ang isang ama ng bansa na hinahanap-hanap natin. Kaya nga po, sa kanyang paglilingkod ng ayos, naupo, pinagkatiwalaan ng sambayan ng Pilipino, ang Mayor Sara Duterte, naging pangalawang Pangulo natin ngayon. Kaya sinasabi ko sa inyo, si Sara Duterte ang most voted, most trusted leader sa kasaysayan ng bansang ito. Bakit siya i-impeach? Diba? Sasabihin ng mga kongresista, kinatawan ako ng taong bayan, kaya kong gawin to and everything. Yung pagtitiwala ng sambayan ng Pilipino ay na kay Sara Duterte at na kay Rodrigo Duterte. Aakusahan mo si Sara Duterte ng betrayal of public trust. Baka nakalimutan ninyo na ang tiwala ng sambayan ng Pilipino, ng publiko, karamihan yon, milyon-milyon, ay na kay Sara Duterte. Kaya kapag pinapahirapan mo si Sara Duterte, alam ng mga Pilipino, lahat tayo nahihirapan ngayon sa presyo ng bilihin, sa peace and order problem, at sa napakaraming problema ng bansa na sinimulan naman ni Pangulong Duterte ayusin. Pero anong tinatakil ng Kongreso sa Quadcom? Hanggang matapos ang sesyon ng Kongreso, Quadcom meeting pa rin. Binagyo na yung Bicol. Nag-super typhoon na ng ilang beses. Binaha na ang milyong-milyong Pilipino. Nagkukulang na sa pagkain, nagtataas ang presyo ng pagkain. Yung mga ipinangako naman tungkol sa bigas, hindi na ma-achieve yun. Diba? Hirap na hirap ang mga Pilipino sa natural calamities, sa presyo, sa trabaho at iba't ibang bagay. Peace of mind sa security dahil pwede kang paglabas mo ng bahay, masaksakan ng adik, naglipa na naman ng mga adik, ang anak mo magahasa, and everything. Yan ang pinoproblema ng sambayan ng Pilipino. Bakit wala man lang naghihiring tungkol sa super typhoon, sa disaster control, and everything? Bakit nung Quadcom hearing patungkol sa drug war, yun ang sinasabi ni Congresswoman Cardema, bakit kahit isang biktima ng durugista, wala man lang inimbitahan dito? Sa dami-dami ng na biktima ng mga adik, sinaksak dahil kinuha yung cellphone, ginahasa na bata, ng mga bangag, wala man lang kahit isa na witness o resource person na biktima sila ng durugista. Sino mga resource person? Yung drug lord na tumatakbong mayor, yung mayor na involved sa drugs, yung pamilya ng mga drug pusher na nagbebenta ng drugs na ayaw sumuko, napatay nung nanlaban sila. Ba't yun ang mga pinagkakatiwalaan nating resource person? Yun lamang ang sinasabi natin at sinasabi ng taong bayan. Kinatawan kayo ng taong bayan, sana yung sentimiento ng taong bayan patungkol sa Pangulong Duterte, kay Vice President Sara Duterte, ay vino-voice out ninyo. Ngayong paparating na January, kasama ng SMNI, ng KOJC, nandyan
nagsalita bigla ang Iglesia ni Cristo na sila ay magrarally against dun sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. So biglang narattle yung ibang politiko because election year next year. At lahat naman sila gusto yung boto ng Iglesia ni Cristo. So sana samahan natin ang ating mga kapwa Pilipino, KOJC man yan, Iglesia ni Cristo man yan, at napakaraming mga Pilipino, napakaraming tropa ng gobyerno, pulis at sundalo, hindi lang sila makapagsalita. Pero ang sinasabi nila, Duterte kami. Naramdaman namin kay Pangulong Duterte yung genuine na leadership at pagtulong sa mga tropa ng gobyerno, dinoble yung sweldo. Saan ka nakakita na ang head of state mo sasabihin sa mga tropa ng gobyerno, ubusin nyo lahat ng kriminal at terorista, ako bahala sa inyo. Yun ang klase ng leader na hinahanap ng sambayan ng Pilipino. Hindi yung ginahasa na yung bata sa araw ng Pasko, ginahasa na yung isang Cebuana, 15 years old, pinagtulungan ng napakarami, namatay sa panggagahasa sa kanya. At napakarami pa, wala man lang nagsasalita kahit isa. Kaya nga po, ang Duterte Youth Party List, talagang kami, binabalik namin ang death penalty. Kami lang ang nag-propose na ibalik ang death penalty para sa rapist, para sa kidnapper, para sa drug trafficker, para sa teroristang NPA, at para sa plunderer at o kurakot. Walang ibang senador o kongresista ng bansa ang mag-a-attempt magbalik ng death penalty sa bansa, lalo na patungkol sa korupsyon. Pero kami sa Duterte Youth Party List, yun ang aming House Bill, yun ang aming panukalang batas. Bakit? Yun ang gusto ng sambayan ng Pilipino. Managot lahat ng kurakot, mandarambong sa bansang ito, lahat ng kriminal, lahat ng durugista, lahat ng ayaw ng lipunang ito. Hindi tayo pwede manahimik dahil tayong mahihirap, tayong sambayan ng Pilipino, tayo ang nabibiktima ng durugista, ng kriminal, at kapag mayroong mga mandarambong na nangungurakot, lahat tayo biktima nun. Kailan matatapos ang ganyang sistema sa bansang ito? Naramdaman na natin yung tunay na pagbabago kay Rodrigo Duterte, kaya lahat tayo nabuhayan ng pag-asa, lahat tayo alam ang gagawin. Lumaban, magsalita, at dahil sa napakaraming vloggers katulad ninyo, kasama ng SMNI, lahat ng katotohanan ito, talo nyo pa ang actual na mga media sa bansang ito. Kayo ang sinusundan ng sambayan ng Pilipino. Hindi na yung mga media outlets. Kayo, mga vloggers, kasama ang SMNI, kayo ang nagpapakita ng katotohanan at kung saan dapat dalhin ang bansang ito. Kaya ang sinasabi ko po sa inyo, sana po proteksyonan natin ang pangalawang Pangulo, Sara Duterte. Sa batang edad na 46, ibinigay na ng Pilipinas ang kanyang tiwala dito sa batang ito at sigurado tayo magiging Pangulo ito ng Pilipinas. Hindi natin alam kung anong taon, pero sigurado ito magiging Pangulo si Sara Duterte. Kailangan natin proteksyonan, depensahan at panindigan lahat ng advokasya ng Pangulong Duterte, ng pangalawang Pangulo Sara Duterte, dahil sila lamang ang pinagkatiwalaan ng taong bayan na nagprotekta sa ating lahat sa mga kriminal at durugista sa bansang ito. Nagpapasalamat po kami sa Duterte Youth Party List. Ako po, Chairman Ronald Cardema. Kasama po ang aking asawa, Congresswoman Cardema. Dahil nandyan kayo lahat. Alam niyo, masakit rin sa aming kalooban na ako ay tinanggal ng Marcos administration kahit na ninong ko ang Pangulo. At kahit na napakaraming kaibigan namin sa Kongreso, marami dyan, ninong at ninang namin, matagal na namin kaibigan. Wala ang ibang nagdedepensa kay Pangulong Duterte. Nag-iisa na lang kami para kaming outcast sa Kongreso. Pero saan kami kumukuha ng lakas ng loob? Walang iba kung hindi sa inyo. Mga kasamahang Pilipino, mga kasamahang Duterte supporters, lalo na sa mga vloggers. Dahil kayo lang ang nagpapakita ng katotohanan sa mga nangyayari sa bansang ito. Kaya muli po, mula sa Duterte Youth Party List, kami ay lubos na nagpapasalamat. Sabihin ko sa inyo, napakaraming party list. Bilyon-bilyon yung pondo. Milyon-milyon yung pangkampanya. Yung mga billboard sa expressway, ang lalaki, may pang TV ads and everything. Masabi ko sa inyo, kami po sa Duterte Youth Party List, wala po, nagpapakita lang kami sa TikTok
sa Facebook Live, and sa tulong po ng SMNI at ng mga vloggers. Yun lamang po ang aming kaya. Pero bakit kami naninindigan? Kasi alam namin, ito ang tamang gawin para sa Pilipinas at tamang proteksyonan at depensahan ang Pangulong Rodrigo Duterte, ang Vice President Sara Duterte, dahil sila ang nagparamdam sa atin ng tunay na pagbabago. At si Pangulong Sara Duterte, ilang taon na lang po ang inaantay natin, magiging Pangulo yan. Yan po talaga ang magbabalik ng tunay na pagbabago na inaasam nating lahat. Muli po, maraming salamat po. Last mensahe nyo na lang po kay Pastor Kibuloy kung sakasakali po makarating ito sa kanya. Kami po sa Duterte Youth Party List ay lubos na nagpapasalamat kay Pastor. Alam niyo, kung wala si Pastor, wala ang SMNI. Siguro dati nakikipag-away kami kay Jim Paredes sa EDSA Shrine. Pipito kaming Duterte Youth leaders doon. 2,000 yan na anti-Duterte. Led by Jim Paredes at mga makakaliwang grupo. Kung hindi kami tinulungan ni Pastor Kibuloy, ma-feature and everything, hindi malalaman ng lahat yung ganong ginagawa namin. And sa Kongreso, alam nyo, lagi kaming tinutulungan ni Pastor Kibuloy dahil kasama namin siya sa laban sa NPA. Walang ibang leader dito sa bansang ito, maliban kay Pangulong Duterte, Vice President Sara Duterte, kina Senador Bongo, Senador Bato. Walang iba na naninindigan na tumutulong sa gobyerno, sa armed forces at sa PNP, si Pastor Apollo Kibuloy lang. Kaya nga sinasabi ko dyan, alam ng mga tropa ng gobyerno yung contribution ni Pastor Apollo Kibuloy. Kung wala yung SMNI, ang dami pa lalong pulis at sundalo ang napatay ng NPA dahil ang SMNI lang, led by Pastor Kibuloy, ang nagsisiwalat sa kanila. So nagpapasalamat kami kay Pastor Kibuloy, aming kaibigan, aming pinupuntahan lagi sa Davao, isang mentor, isang guide sa ating lahat. Kaya sana kami sa Duterte Youth Party List, ang dala lang talaga namin, 4 lang. Bongo, Bato, Pastor Kibuloy at si Congressman Marcoleta na lumalaban na rin sa mga kamalian sa bansang ito. So sana po tulungan nyo rin po sila ay lumalaban. Pati po kami lumalaban po next year. Ang kalaban namin, napakaraming milyonaryo at bilyonaryo na puro kontraktor yata. Mga negosyante na nag-party list bigla. Kami po sa Duterte Youth Party List, ang aming nominees, si Congresswoman Cardema, reservist galing UP. Ang second nominee namin galing Philippine National Police Academy. Ang third nominee namin galing Philippine Military Academy. Kaya kami po talagang naninindigan sa laban sa NPA, kay Pastor, kay Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte. Maraming salamat po. Maraming salamat. Thank you.